Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay sa ating mumunting channel. May God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong nais ng Pangulo, no, dito sa mga manunumbalik o maipipwestong mga cabinet members, no. So paulit-ulit tayo dito, sinabi natin na nag-request po ng courtesy resignation ang Pangulo sa kanyang mga gabinete, and all of these cabinet members heed the call of the President kasi courtesy resignation naman yan, no. Kung titignan ng Pangulo, i-evaluate ang kanilang performance kung mariretain sila o hindi, at may mga na-retain na nga po, 5 sila, yung economic managers, just to name a few, nandyan si Roque, si sino ba yun, si Balisacan ba yun, no, sa NEDA, no, si Ralph Recto, Finance, Pangandaman, DBM, at si Go, yung sa Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Tama po ba ako, no? Itama nyo na lang kung nagkakamali ako. Now, meron naman dyan yung unang talagang sinibak, hindi na pababalikin, yung Sekretarya ng Department of Environment and Natural Resources, si Yulo Loizaga. Tapos si Secretary ng Urban Development and Housing, si Acusar, inilipat po siya bilang isang Presidential Advisor for Pasig River Development, no. Tapos yung pumalit po kay Yulo sa DENR ay yung Sekretarya ng Department of Energy. Ganun po. Tapos si DFA Secretary Enrique Manalo, siya po ang papalit sa magre-retire ng UN Ambassador na si Antonio Lagdameo. Okay? So may mga ipapalit po ng mga USEC, no, at ilan pa. So yung iba nag-aantay diyan. So ang sabi ng Pangulo, ito ang hamon niya. Ito yung panawagan niya sa mga gabinete niya. No? Kayo, you are serving under the pleasure of the President. Kung ano ang ipag-utos sa inyo, gawin nyo ng tama. Gawin nyo ng mabilisan. Di ba ang sabi nga, sabi ni Atty. Clero, bawal lang makupad, bawal lang tamad. Kung pwede nga dagdagan, bawal lang tanga, bawal lang kurakot. Siguro kaya kayo nandyan dahil gusto nyo pag meron kayong mga projects, automatic may SOP, 30%. Kung ako sa Pangulo, magbigay ka na lang ng executive order, banning, iban mo na, tanggalin mo na sa bids and procurement ang standard operating procedure na automatic tatanggalin ng 30% sa bid awards. Tanggalin yung mga suhulan, yung mahuhuli na mga kontraktor na magbibids sa mga proyekto ng gobyerno, the public projects na popondohan ng gobyerno, iban, kasuhan. Tapos yung mahuling tatanggap ng mga suhol ng mga kontraktor, tanggalin sa civil service, kasuhan. Para po may masampulan, pag may nasampulan, malamang baka may titino. It's the political will, Mr. President. Gawin mo, di ba sabi mo, you want to be respected, but fear is better. Maano ka na? Magpakatotoo ka na, humawak ka na ng matinding baston. Dapat yung baston mo alakamagong, mahirap maputol. Diba? Paluin mo sila para sumunod sila. Para po yan sa serbisyo ng taong bayan. Kasi yung mga yan, gagawa ng proyekto yan. Kasi alam nila nandyan ang kwarta. Nandyan yung pambili ng mga gamit ng mga kulasisi nila. Nandyan yung pang Disney World nila. Nandyan yung pang Japan nila o pa European tour nila. Kasi gusto ni Mrs. mag-aral sa mamahaling school sa Europa ang anak natin. O sige, ganito. Gusto ko, Han, bibili ako ng bagong Hermes bag.
Sabi naman nung kabit, ako din. O, di ba? Ganun eh. Kala nyo, ang tinutuno nila nasasabi magsiserbisyo kami ng tapat sa taong bayan. I will serve in the pleasure of the President and to the will of the people. Pero ano nangyari? Bulsa dito, bulsa doon, travel dito, travel doon. Di ba kayo nahihiya? Ang yaman-yaman ng Pilipinas, tapos ang kawawa yung mga OFW na patuloy na hinuhut-hutan, yung mga ordinaryong manggagawa na patuloy na pagbayad ng mahal na taxes. Pero ang serbisyo ninyo palpak sa Department of Education, sa Department of Public Works of Highway, sa DOTR, dyan po sa MIA, lahat po eh. Di ba? O, tapos galit pa pag sila na audit, galit pa. Di ba? Kasalanan pa ng taong bayan. Di ba? Ayaw mag-report ng tama. Kaya dapat, Pangulo, ilabas mo na ang baston, yung totoong baston, malakamagong. Para isang saltik, baka mag-resign na, ayaw na. Di ba? Pambihira eh, dyan na lang talaga sa bids and awards and procurement na yan. Yun na lang magbibid. Yun na lang magbibid. Kung ano-anong red tape ang gagawin yan. Pero yung nandun sa department ng bids and award ng anong departamento yan, may panalo na. Kumbaga yung bidding, gawa-gawa na lang yan. Pero may nanalo na. Oo mga kababayan, ganun po yung mga sa kawani ng gobyerno, mga buwaya. Sobrang pagka-bitwitre. Pero ano na ang sabi ng Pangulo, ayan po, hamon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya. Siguruhing matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Correct? Kung ano lang yung budget, halimbawa 2 bilyon, 2 bilyon lang, pero nangyayari, kulang pa eh. Kulang pa eh. Bakit? Kasi kulang yung kinurakot ko eh. Biruin mo, may 30% na. Pagdating sa LGU, dun gagawin. Oh, yung mayor, yung vice mayor. Paano naman kami? Gusto namin ng ganito. Gusto ko rin makapunta sa Japan. Gusto ko manood ng cherry blossom. Gusto ko naman pumunta ng Hong Kong Disneyland. Disneyland sa Japan. Ganon eh. O gusto ko pumunta dun sa Holocaust Memorial sa Europe. Gusto ko rin puntahan si Digong sa Dahig. Wala akong pamasahe. O sino sasama mo? Siyempre, yung kulasisi ko. Ganon. Sino kasama mo? Yung mga entourage ko. Ganon po eh. Kurakot na sa national government, kurakot pa sa LGU. Kaya tuloy, hindi natatapos ang proyekto kasi pag sinabi ni Mayor, o ni Engineering Department, wala pa kami natatanggap. Teka, hindi ko muna pirmahan ng papeles mo. Ganon eh. It is the power of money and the power of power. Ganon eh. O tapos mawawala ka na sa schedule, out of budget ka. Napakahigpit pa ni DBM Secretary Pangandaman. Yan po ang sabi ni Secretary E.S. Bersamin eh, hindi ka basta-basta makakahingi ng pera kay Pangandaman. Kung ano lang yung ibinudget sa'yo, yun lang ibibigay sa'yo. Paano na? Diba? Kaya kanya-kanyang diskarte sa kurakot. Kaya Pangulo, peer is better. Kasabay nito, nangangako tayo na magiging mas mahusay at tapat. Mahusay at tapat. Ano ang English ng tapat? Honest. Diba? Ang pamahalaan sa paggugol ng pondo ng bayan ay salamat naman. Sana naman po magkatotoo yan mga kababayan. Sana naman Pangulo, totoo yung sinasabi mo. Oo, pero singilin mo muna si Pusit. Sa ganitong paraan, mas mataas ang kalidad ng ating buhay. Correct, I agree. Eto na. Ngayon, kung hindi susunod dito yung mga gabinete, old or new, may kalalagyan kayo. Presidente, wag mo nang hilingin ng resign. Imbestigahan and then after ng investigation, kung guilty, kasuhan. Tapos yung mga nangungurakot dyan sa mga low level na mga empleyado ng gobyerno, siya sa atin yung mga salin ng mga yan, yung mga lifestyle nila. It's about time. Peer is better. Sabi ng Pangulo, I want to be respected, but peer is better. Ito na ang baston, di ba, Yusek Castro? Ang totoong bastonero ay ang Pangulo, siya ang nagtitimon. Ilabas mo na yung kamagong dyan. Tingnan nyo, kasabay nito,
eto na yung vow. Hindi na pangarap to. Nangangako na ang presidente. Nangangako ang presidente na mas magiging mahusay at tapat. It will be sa English efficient and honest. Your government will be efficient and honest in spending your money. Yan yun. Magiging mahusay at tapat ang pamalaan sa paggugol ng pondo ng bayan. Sa ganitong pamaraan, mas mataas ang kalidad ng ating buhay. Correct. Aantayin natin yan, Pangulo. You still have 3 years. Malay mo, bago pa matapos ang 3 years, something happen, baka 2040 na. Ako po nangangarap, sana 2040 na lang, bababa ang Pangulo. I like it. No? Okay, so antayin po natin yan. Mismong Pangulo na ang nangako. This is not just an aspiration. Sabi dito sa Impact Leadership, nangangako, nagpa-promise, I'm making a vow na ang inyong gobyerno ay magsisilbi ng mahusay at tapat sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayan na po. Nakita nila marami ang mga nagpasasa sa sarili. Dapat nga kasuhan yung mga yan eh. 'Di ba? O eto na. Pasok naman tayo kay Bato. Si Bato, makikita nyo talagang hindi ko na alam itong si Bato kung ano ba to, double-minded person, yung pabago-bago ng sinasabi tungkol sa impeachment. Una, sabi niya, ano ba yon, magiging impartial daw sila. Tapos biglang kikiling kay Sara Duterte. O ngayon, ano ang sabi niya? Confident daw siya na maa-acquit si Tukmol Sara Duterte dahil yung iba daw niyang kapwa senador ay nagbabago na ng isip. Ha? Wow! Mukhang may nakausap na siya, mga kababayan, na itong mga incoming senators o yung mga natirang 12 ay may prejudgment na. O ayan po, I am confident na maa-acquit dahil nakikita ko naman na yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand. Uy! Mahirap, baka mamaya biglang magbago yung stand nila depende sa takbo ng impeachment trial. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makukuhang boto. Ibig sabihin, may mga senador na hindi natitingin sa presentation of evidence. May preset na silang desisyon. Ganyan po ang impeachment. Sa history ng impeachment na sa bansa, palagi na lang numbers game. Yung bang kaalyado, kakampi, utang na loob, hindi na sila titingin sa ipinipresentang ebidensya laban doon sa ini-impeach. Lagi, tingnan nyo, lalong lumala eh. Kasi it is a precedent already ng mga previous na mga senators na nag-sitting judge sa impeachment. Gagayahin na lang nila itong mga to, lalo na itong mga to, mga asong ulol ito ni Duterte, may mga utang na loob. Imposible namang ipagkanuno nila yung anak ng amo nila. Anong sasabihin nung amo nila dun sa dahig? Baka lalong magwala yun. Baka iuwi na lang sa lighter yun. Di ba nakita nyo tong si Bato? Tingnan nyo. No? May alam daw siya na hindi nila kaalyadong senador na nagbabago na ng isip. Meaning nakausap niya na yung mga senador na yon, care name names. Ha? Di ba? Wow naman, ang galing ni Bato. Ano yan? Mind conditioning? Na ini-impluwensyahan mo yung mga ibang senador? Lalo na yung mga papasok. Ikaw, ganun din, di ba? Yung 12 natitira, alam na natin dyan, yung mga totoong mga DD shit. Pero itong si Bato, alam nyo na mga kababayan, hindi ito magiging impartial. Sigo, hindi magiging impartial yan. Mga bukang bibig na lang nila yan na, siyempre, titingin kami sa ebidensya. Maniwala ako sa inyo, mga sinungaling kayo. O si Robin Padilla, tahasang sinabi, siyempre, no to impeachment ako. O di ba? O, mga animal talaga. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.